Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Blood vs. Duty. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Unti-unti nang lumilinaw ang pangalan ni Dato Raman matapos ihayag ni Azuelo sa harap ng media na isa itong inosenteng tao, biktima lamang ng malaking sindikato na matagal nang nagmamanipula sa mga pangyayari. Habang masaya ang karamihan sa balitang ito, mas lalo namang natuwa si General Carillo dahil eksaktong naaayon sa kanilang plano ang lahat ng nangyayari. Akala ng buong bansa ay tuluyan nang natapos ang lahat ng kaguluhan. Akala nila ay balik sa normal na ang sitwasyon. Pero ang hindi nila alam, mas malaki pa lamang ang panganib na paparating dahil sa isang napakalaking pasabog na ihahanda sa nalalapit na Japanese investment deal. Hindi nila maloloko sina Jalil at Marcos. Pareho silang nakakaramdam ng kakaiba. Para sa kanila masyadong madali ang lahat. Masyadong malinis at masyadong perpekto. Lahat ng sagot ay handang-handa, lahat ng detalye ay parang pinagplanuhan. Wala man lang puwang para sa pagkakamali. Ang may sinusunod sila na isang malaking script at lahat ng tao ay nasa likod ng operasyon nito. Dahil dito, napatanong si Jalil, paano kung isa lamang itong napakalaking pagtatakip sa katotohanan? Pareho sila ng kutob ni Marcos, pero sa ngayon ay wala pa silang matibay na ebidensya. Isang pangalan lang ang paulit-ulit na bumabalik sa kanilang isipan. Ito ay walang iba kundi si General Carillo. Ayon kay Marcos, kung si General Carillo ang mastermind ng lahat, napakalakas ng kanilang kalaban dahil hawak nito ang koneksyon, impluwensya at kapangyarihan sa loob ng buong ahensya. Sa ngayon naman si Jalil, kilala niya ang talino ni General Carillo. Kung gugustuhin nito, kaya nitong paikutin ang lahat ng tao nang hindi man lang napapansin. Kaya naman napagdesisyonan nila na alamin ang mga kahinaan nito at tukuyin kung sino ang tunay nitong mga kasabwat. Isa sa kanilang pinaghihinalaan ngayon si Lara Angeles. Matagal na siyang minamanmanan ni Jalil at Marcos dahil marami sa kanyang mga kilos ay tila may itinatago. Ipinialam ni Marcos kay Azuelo ang kanilang mga hinala, ngunit agad itong tinutulan. Hindi siya makapaniwalang si General Carillo ang nasa likod ng lahat ng ito dahil isa ito sa mga taong tumutulong sa pagbuo ng SID. Pero nanindigan si Marcos. Para sa kanya, walang imposibleng mangyari kapag makapangyarihan ang isang tao. Gayunpaman, malinaw ang sinabi ni Azuelo, hindi siya naniniwala hanggat walang matibay na ebidensya labang kay General Carillo. Samantala, tiniyak naman ni General Villanueva sa publiko na kontrolado pa rin nila ang seguridad ng bansa. Ayon sa kanya, wala nang dapat ikabahala ang mamamayan at tuloy na ang Japanese investment deal sa mga susunod na araw. Magkakaroon din na mas pinaigting na seguridad sa buong Metro Manila upang tuluyang masugpo ang natitirang kriminalidad. Pero habang kampante ang karamihan, mas lalo namang nag-iingat sina Jalil, Marcos at Usman. Naniniwala silang may malaking plano pang nakatago sa likod ng lahat ng ito. Samantala, sumiklab naman ang tensyon sa pagitan ni Lara at Felix matapos pagalitan ni Lara si Felix dahil sa paggidnap nito dito kay Jamila Abubakar. Ayon kay Felix, gusto lamang niya na gamitin si Jamila para mapalabas sa pinagtataguan si Jalil Abubakar. Ngunit pumalpak ang plano dahil biglang dumating itong si Marcos. Dahil dito lalo lamang nagalit si Lara. Sinabihan niya si Felix na tigilan na ang kanyang obsesyon dahil mas lalo lamang silang nalalantad. Pero gumanti naman si Felix ng salita at ipinaalala kay Lara na minsan ay siya rin ay nagkaroon ng obsesyon dito kay Dato Raman na mahuli. Habang nagkakagulo ang kanilang kampo, dumating naman ang magandang balita para sa pamilya ni Dato Raman. Formal lang palalayain si Dato Raman at tuluyan ang lilinisin ang kanyang pangalan. Sobrang ikinagulat ito ni Lara at Felix dahil isa na naman ito sa malaking kabiguan para sa kanilang plano. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin mapakali sina Jalil at Marcos. Alam nilang may mali, alam nilang may naglalaro sa kanila, at alam nilang hindi pa ito ang katapusan. Dahil kung tama ang kanilang hinala, hindi pa nakakamit ang tunay na hustisya para sa mga biktima ng nagdaang trahedya. Kaya determinado silang tapusin ang laban at ilantad ang tunay na nasa likod ng lahat. Kaya wag na wag niyong palalampasin ang mga susunod na eksena dahil mas lalo pang iinit at magiging kapanapanabik ang bawat kaganapan sa bagong yugto ng Blood vs. Duty. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, mga kapamilya.